natin babaran yung interview na yan itong si Congressman Egay Erice kaugnay sa impeachment nitong si BP Sara at kung bakit nag-abstain siya noong pinagbotohan yan sa plenaryo. Unahin na muna natin itong kay Ping Lacson, pambihira ka talaga. Ping, huwag ka masyadong magpahalata. Pagkatapos ko kasing nag-post nitong si Amy Marcos na kesyo tumawag na sa kanya itong si Senate President Alan Peter Cayetano na bukas na daw ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Heto ho si Ping Lacson, nag-aalburuto sa social media. Lacson, Senate coup in the works. Expect fireworks next session, palakpakan. Ngayon ho mga kababayan, siguro maliwanag na ho sa ating mga kababayan na hindi ho talaga impeachment ang nagiging dahilan, ang dahilan ngayong mga panahon na to kung bakit gusto nilang patalsikin itong si Cayetano bilang Senate President. Maliwanag ho ang ini-aim ho talaga ng grupo ni Marcos Jr., yung mga DDH dyan sa Senado, yung mga diehard Duterte haters. May kalalagyan kayo pagkatapos ng administrasyon na to. Siguraduhin nyo lang na ma-impeach nyo si Sara. Kasi base sa aking nakikita, hindi nyo siya ma-impeach. At kung hindi siya ma-impeach, siguraduhin nyo lang nakakagatin ng sambayan ng Pilipino at ng ating mga sundalo yung Noel na yan sa 2028. At kung paano tatanggipin yan ng Korte Suprema, okay? Huwag kayo masyadong ano na yan, kapraningan na yan, kaadikan na yan. Pambira, pati sa haligang batas kakalikutin nyo para lamang mapagtakpan yung mga pagnanakaw na nangyayari dito sa administrasyon na to, mga walang niya kayo. Diba? Hindi ko sinasabing nagnakaw yung si Ping Lacson. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw, meron ho siyang pinagtatakpan noong siya pa ang Blue Ribbon Chairperson. Okay? Di ho natin sinasabi ito, yung claim na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, isa siya sa mga director na kinabang. Nakisendante yun. Kung yun ang kanyang mga punto de vista, kung yun ang nalikom niya mga impormasyon, sa kanya yun. Ano yun kumbaga, base yun sa kanyang pag-aaral. Pero tayo dito sa PH Update, isa lang ang ate sigurado dito. Merong pinagtatakpan si Ping Lacson nung siya pa ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Heto ho. Yarin lamang pinag-uusapan na ho natin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako nanghihingi ng pabor dito sa PH Update. Hindi ho tayo nanghihingi ng donasyon. Wala ho tayo Gcash. Hindi masamang maglagay ng Gcash. Kung gusto nyo hong direktang suportahan yung mga vlogger, wala ho tayong problema dyan. Pero tayo kasi as much as possible, gusto ho natin yung manood. Kung gusto nyo magpakulay, walang problema. Pero hindi na para i-display pa natin dyan. Dito sa ating channel yung mga detalye na yan. No? Ang pakiusap ko lang ho sa inyo, sa mga kababayan natin taga Visayas at Mindanao, kung yung mga congressman nyo bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara sa 2028, markahan nyo ho yung mga yan. X na ho yung mga walang yung congressman na yan dahil mas papahalagan pa ho nila yung 3 years extension kaysa sa mga kapakanan nyo. Mas papahalagahan pa ho nila kung anong makukuha nila dyan sa impeachment na yan. 20 million, mga proyekto, kickback, di ho natin alam. Pero ang ating sigurado dito, yung mga congressman nyo na yan, hindi kayo pinaglalaban dyan sa House of Representatives. Kaya ang aking pakiusap dito sa PH Update, markahan nyo. Huwag nyo hong iboto. Kung sino man ang magiging kalaban nila, yun ho ang inyong suportahan sa 2028 national election. Ito ho, rekta ho tayo dito kay Dito kay Tuta Soto. Sinasabi kasi, ngayon ho kasi mga panahon na to, pinapasinungalingan na ho nitong si Tuta Soto na kesyo wala daw tchatcha. Walang pinag-uusapang tchatcha. Sa caucus wala naman talaga. Kayo yan. Kayo nila Puno, nitong sila Boy GD. Hindi naman kasama yung mga senador. Kumbaga pinaplansya pa yung mga detalye para if ever nahihain sa caucus, areglado. May nakuha na ang suporta diyan sa House of Representatives. Yung iilang senador na lang ang liligawan, di ba? At kung ma-overpower nila, talagang magdidiretso ho itong kawalang yan nila na to. January 2026. Ito hong detalye January 2026.
kung gusto nating baguhin ang constitution, let's use a constitutional convention or a constitutional assembly. Hindi sa Supreme Court ang desisyon. Yan ang punto. Naku, yari. Pambihira, yari tayo dyan. Ito yung usapan ng ng impeachment ni VP Sara. Impeachment lang, gusto ko niya kalikutin ang saligang batas. So, ngayong May 2026. Halos 4 na buwan pa lang ho nakakalipas. Okay? I simply said, I will ask my my colleague what they think of the idea. Palakpakan natin. Ibig sabihin ba sinungaling si Lito Banayo? Ako si Amy Marcos, sinungaling yung mga Marcos niya. Kaya pagka usaping CONAS, usaping charter change, hindi ko binabanggit ang pangalan ni Amy Marcos. Si Lito Banayo ang aking binabanggit kasi sa kanya ho natin unang narinig yung ideya na yan ng charter change na kung saan ito daw si Soto at itong si Boy GD nagpupulong sa isang hotel at yan ang kanilang paksa. Sinong nagsabi dito kay Lito Banayo? Kasama sa meeting. Ganun ho katindi, ganun ho kalala ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Rumekta ho tayo. Dahil nga naman hindi nila mai-impeach itong si VP Sara, rekta ho tayo sa no election scenario. At itong si Ping Lacson, kanya hong pinapasinungalingan ang sinasabi nitong si Mangga. Bahala kayo dyan. Wala naman akong pakialam kay Mangga. Wala rin naman tayong pakialam dito kay Ping Lacson. Ang sigurado dito, dahil nga hindi nila ma-impeach si VP Sara, kung ano-anong kabalbalan na naman ang pumapasok sa mga isip nila. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Hindi pa rin nawawala Yung palang yung background music pa lang talagang mapapapanood ka na. Kala mo totoo mga sinasabi nila dyan sa mainstream media, no? ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging Ito talagang News 5 na to pugante. Hindi pa nga nag-rule ang Korte Suprema dyan. Masyado naman kayong mamadali. Bukas, Lunes o ngayon. para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang pong humakbang dyan, tapos ang boxing. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, mati yung mga focuses namin. Iyan na nga ba sinasabi ko kay Ping Masyado ho siyang assuming na lahat ng detalye binabanggit sa kanya ng riding in tandem niya. Ang kapartner niya dyan sa Senado. Diba? Katandem niya, yung si Tota Soto, hindi niya sinasabi, hindi niya binabanggit. O baka outright lie yung sinasabi mo na yan. Kasi kahit alam mo, i-deny nyo kasi wala na kayo sa pwesto. Palakpakan. Walang iya kayo Napakalimita may mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang. First time ko nakitang ganito itong si Ping Lacson. Sa totoo lang. Nalulungkot ako. Mataas ang respeto ko dito sa mama na to. Real talk Ay sinasabi ko na sa inyo. Bago pa nangyari itong mga kaganapan na to, mataas ang respeto natin dyan kay Ping Lacson. Isa yung mama na yan sa atin talagang tinitingnan na napakataas na standard, di ba? Ping Lacson yan di ba? Walang pork barrel. Tumatanggap ng pera. Anak ng toko Last election pala ang ginamit ng alyansa ay galing flood control. Di umano. Kasi dito sa listahan ni Adrian Bersamin. Pati si Andrew nakalagay doon sa listahan.
palakpakan. at kung sakali man na itong si Andrew E. nagsisigaw-sigaw na ang tawag dito, anong sinisigaw niya? Puro kabalbalan ng mga ano nun eh. Mga sinisigaw-sigaw niya, di ba? Ingay-ingay, ayan, ingay gusto niya. Etong ingay. Diba? Kung itong si Andrew E., naghanap ng ingay last election, 2025 election, pagkatapos naghanap ng ingay nitong si Andrew E., biglang nagsalita itong si Ping Lacson, pwede ba nating sabihin kung yung pinambayad kay Andrew E. galing flood control, direktang nakinabang itong si Tuta Soto ay Ping Lacson Boytago? Pwede ba natin sabihin yun? Mapaalam niya, hindi niya alam na yung pinambayad kay Andrew E. galing flood control? Di umano. May pananagutan ba siya? Yan ang gusto kong marinig sa mga punto de vista ng ating mga kasama dito sa PHFD. Ang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung... Yun nga, hindi nyo naman alam. Ang problema kung hindi nyo alam, hindi nyo alam. Kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. Ako? But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Yun. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Ay, balik natin. Si Raulo ba tong si Ping? Kung pwede lang magmura, mumurahin kita eh. Balik ang dignidad ng Senado. Nagwawala na sambay ng Pilipino sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon na to. Nasa inyo ang beat, nasa inyo ang bola para mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control. Inupaan mo, walang yaka. Raulo ka ba? una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Hayaan mo si Mean. Si Mean, ano yan eh. Kaibigan niya ni Ping Lacson Boytago eh. Yung si Mean Los Baños. Punta ho tayo. Dito lang ho tayo. Ay, ba't gumalaw ka? Huwag kang gagalaw dyan ka. Gusto na atang umalis ni BP dyan ka lang kaalis. Huwag mo kami iwan, BP. O dito tayo kay Kong Ekay. Hello everyone, I'm Rico Hizon. Impeachment comes for a second time for Philippine Vice President Sara Duterte. Today on Beyond the Exchange, let's talk about the overwhelming House vote with Caloocan Representative Yako, yun Edgar na. Erice. Nako. Kong, thank you so much for joining Tawa na lang tong si Kong Egay. Alam ko sikreto kung bakit. Overwhelming yan. Alam ko yan. us on the program. All right. Thank you, Rico, for in the this invite. last impeachment vote, you abstained. Yes. But there was an overwhelming vote to impeach Sara Duterte. Yes. Why was there an overwhelming vote when everyone thought it would be 106, Yung. it would be 200, but it was 257? I think the Marcos administration had worked so hard to convince all the representatives, Yun. all the congressmen. Yeah. So what do you make of the new Senate leadership? There was a Senate coup that replaced Senator Tito Soto with Senator Alan Peter Cayetano. I know Senator Alan very well. So tingin ko actionan niya yan within the framework of the Constitution. So mas maganda nga na si Senator Cayetano ang presiding officer kasi lawyer siya. But he's Ito talagang mga to masyadong harsh kay Tuta Soto. Hindi ba pwede yung dekada-dekada namuti na lang pati burnik niya dyan sa Senado? Di niya ba kaya yan? Ang sagot hindi ho. Diba?
kahit lahat na lang ng buhok sa katawan ni Tuta Soto mamuti na. Hindi niya ho kakayanin yung impeachment na yan. Mabubuang ho siya dyan. Kailangan ho talaga abogado yan. Masyadong harsh. Known to be a Yeah, ayun. pro-Duterte supporter. Well, actually, He ran for vice president yes. with Yes, former President Duterte, Rodrigo Duterte. Yes, but I think there was an altercation with the vice president. In fact, I was a congressman in the 18th Congress. He was replaced by Speaker Lord. Velasco Lord Alan because Velasco. Senator Aimee and Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo and Vice President Inday Sara worked for his removal. So you believe now that he is the new Senate President, we will have a fair impeachment I trial? think so. We will have Galing na ho yan sa isang dilawan pinklawan na mas magkakaroon tayo ng fair impeachment trial kung itong si SP Cayetano ang magiging presiding officer diyan sa ano na yan, magpipreside diyan sa impeachment na yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, okay? a fair presiding officer. Were you surprised, Congressman Erice, that 257 of your colleagues voted for the impeachment while there wasn't a change of heart or mind because there was a change in the Senate presidency? Talaga brinaso Brinaso. ng Marcos administration. Ay, grabe It's naman. actually a design of the Marcos administration. This Wow. impeachment process is a design Grabe naman. of the Marcos administration. Marami, sa pagkakalam ko, maraming tinakot. Naku. Maraming na... At Hindi ka natakot? hindi ako natakot. Sanay na ako. I've been, Wala na, tagal ng takot yan. fighting dynasties and a lot of issues for the last 50 years. So, why did you decide, Kong, to abstain? Why not just say no? There are three This reasons. impeachment, right? There are three reasons. Why? One, I was not allowed to ask questions. And this is the first time in my 5 terms in Congress na yung isang congressman hindi pinayagan magtanong, mag-interrogate sa mga witnesses and resource persons. So, meron ako mga questions na gusto kong malaman ng sagot na hindi naman naitanong. So, sabi ko, hindi ako pwedeng makaboto. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako Marcos. I just want to be fair. So, yun ang unang reason. Pangalawa, alam ko na this is a continuation of the 19th Congress. At yung pinakamalaking nakawan sa Kaban ng Bayan, yung the greatest heist in the national budget in infrastructure, nangyari yan primarily because a lot of representatives were incentivized to vote for the impeachment of BP Sara. And third, the government weaponized supposed to be neutral agencies like the NBI, the AMLAC, and the COA to persecute BP Sara. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang si BP Sara. Dahil nga hindi ko natanong yung COA, hindi ko natanong yung AMLAC, hindi ko natanong si Madriaga na very incredible. Fantastic yung mga kanyang mga testimony. So sabi ko, I won't participate in this stage impeachment But process. with the evidence on hand, do you believe she will be found guilty or will she be acquitted? From your personal point of view. There are 4 articles of impeachment. One is yung Madriaga. Ano yun? Stage lang yun. I think may machination na nangyari doon sa issue ng Madriaga. The second is the conditional threat. I asked my lawyer, sabi nila wala namang yan. Parang sinabi mo lang, pag sinuntok mo ako, susuntokin kita. Yung third, yung AMLAC report. Yung AMLAC report, it's an aggregate transactions
for 19 years. So hindi ko alam. Hindi ako nakapagtanong. Kaya hindi ako makakapag-decide dun sa Ay, nako. Paano tayo mag-i-impeachment niya? Kung ganito yung mga punto de vista, pati yung mga dilawan na hindi naman natin kaalyado. Ito yung mga dilawan na hindi tumanggap ng malita at hindi tatanggap ng malita. Dalawa ko kasing uri yung mga dilawan. Yung mga hardcore liberal, yan sila. Sila yung mga hardcore. Yung mga basurang dilawan naman, yan ho, sila Shelo Magno, sila Ralph Recto, si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, mga basurang dilawan ho yan. Yung mga dilawan na yung mga dilawang oligarchs. Okay? Yan ho yung mentalidad ng dilawang oligarchs. Etong mga to, mga hardcore dilawan. Ito yung mga OG na dilawan. Talagang mayroong prinsipyo at paninindigan. Hindi naman kasi natin sinasabi na mga Duterte lang ang mahusay, Duterte lang ang magaling. Oo, siguro sa mga sa mga certain na polisiya o mga talagang pagkatinayuan nila pagdating sa politika, talagang tatapusin nila. Siguro Duterte talaga yan. Pero pagdating sa mga dilawan, meron din naman ho silang ideolohiya. At yung iba dyan, talaga masasabi naman natin na may pinanghuhugutan. Ang ano lang ho talaga, ang diferensya dito yung mga dilawan na kagaya ng mga nabanggit natin na walang prinsipyo at paninindigan. issue na yon. Yung pang-apat, yung kanyang bank deposits, inilagay ni BP Sara sa others. So yun, medyo questionable sa akin yun. Kasi nagpa-file ako ng SALN, inilalagay ko yun sa... Yung bank deposits ko, may specific item, bank deposit, hindi aggregated dun sa others. So I think this should... When all is said and done, with all of these 4 issues, not guilty, guilty. Well, kaya nga ako nag-abstain dahil I wasn't able to ask questions. And I will not be in the position to judge the presence of probable cause. Senator Lauren Legarda, what comes to mind? She was an ally of Senator Tito Soto, and she turned. She joined and voted for Cayetano and the Duterte group. Your thoughts on that? Maybe Because her son is your colleague Yes. in the lower house. she's a mother, I think. What they did to his son is something that I think influenced her decision. So that's a major decision why she decided, Yeah. you believe, I believe. because of what's happening with her son in the lower Yeah. house. What's likely to happen to our country, Congressman Rice? There are just too many developments. The Senate, the lower house, the impeachment, our economy, rising prices, our weak currency. The buck stops with our leader. Our main problem is the president. We have no direction. We lack the vision. We cannot even make decisions. And we cannot even provide hope. I think, But the president still has 2 years yes. in office. What should he do? I think wala nang masyadong magagawa in terms of legacy. Gusto ko tong style nitong si Sir. Parang naniniwala, ang gago natin. Pambira oh. Gago natin. What should we do? Papaganyan ako, nagugulat akong ganun eh. The programs, projects, wala nang magagawa in the next 2 years. Especially At least, hindi siya sintu-sintu kagaya nung pumapalit kay Ma'am Pinky Web dyan sa anong pangalan? On Point, diba? Yung lalaki reporter. now that we have 7.2 inflation rate, tapos 2.8 yung ating GDP for the first quarter, and the projection is for 2026 around 4.1%. Parang alam naman ng Malacanang na magulo, walang kaayusan, pero parang hindi nila alam yung solutions. Well, that's really a big problem. Tingin ko mayroong magagawa si Presidente.
contribution for our country is to set a direction for the next administration. How? One is, tingin ko dapat she should convene a commission that would study what is wrong with the government structure and would recommend some revisions in the 1987 Constitution and hand it to his successor for early implementation, early in But whoever. doesn't Bango. We already have a credible economic team, a credible cabinet, administration that will basically set the stage for the next administration But the in president is 2028. already compromised by the cover-ups. A cover-up will require a series of cover-ups. Yung may cover-up dito sa flood control mess eh. So, walang mangyayari. Which Especially, he exposed. Yeah. This flood control corruption scandal, niya which siguro- he himself exposed in the State of the but Nation address. when I filed a petition for to declare the unprogrammed appropriations as unconstitutional, lumabas lahat ng mga releases ng SARO eh. He allowed the releases of hundreds of billions in flood control and other anomalous projects. So, sabi niya, ipaprioritize niya yung creation of the Independent People's Commission that will investigate all this corruption. And it doesn't happen. Nag-overtime kami. I was one of the members of the committee, pero bandang uli, hindi rin tinuloy. So, every time na lalapit na sa Malacanang yung investigation, humihinto na eh. So are you saying then from now until 2028, we won't see any more Yes. incumbent politicians, lawmakers behind bars who have been pinpointed already by several? I don't think that the president is Institutions. capable of that because this flood control Ato take ko kay Erice. Naglalaro ho ito. Naglalaro itong si Erice. Malamang sa malamang meron na rin tong nakausap ng mga dilawan sa loob ng Malacanang. At kung bakit sa dami-dami din na nagsasalita sa administrasyon na to, ito yung isa sa mga individual na nung mga nauna ay talagang ang lakas niyang bumanat kay Marcos Jr. Maya-maya bigla siyang naglaylo. Ano ba, Congressman Egay, natakot ka ba kagaya nung ginawa dito? Ay, natakot ka ba na baka gawin sa'yo yung ginawa dito kay dating Congressman Mike Defensor? Palakpakan page. Palakpakan mo si Congressman Egay. Naglalaro si Egay. Nawawala bilib ko sa iyo, Brad. Noong narinig ko kanina na gumawa ng isang grupo para ripasuhin ang saligang batas, napaganito ako eh. Hangin lang ho sinisinghot natin ha. Wala akong pulburon. Di ko tayo sisinghot niyan. Di ko tayo sisinghot ng pulburon. Diba? Di ko tayo makikipag-jamming sa mga sirauli na yan. Sinabi niya tapos ibigay sa kanyang sa kung sino man ang papalit sa kanya. Kung inumpisahan na yan, term extension tayo dyan. Gusto mo ba yun, Kung Egay? Nahihiya pa si Kung Egay. 3 years din yun. Ayaw mo. Ayaw mo gusto. Sabi ko na eh. Ayaw mo gusto. Magusto, ayaw. Nahihiya pa, 3 years extension. Walang gasto sa eleksyon. 3 taon pa mamamuna. Palamakan. Gusto, ayaw. mess is an all-government collaboration from the Senate to the House to the Executive Department. Because Sinasabi you ko. already have the Office of the Ombudsman officially receiving the partial report of the Senate Blue Ribbon Committee on the flood control corruption. I mean, Senator Lacson Yes. has basically transmitted these findings. Yes. So Ang it has problema- already exposed basically several Yes. politicians Yes. on the list. Pero lahat ng mga expose lang na wala naman talagang... Is it just a moro-moro? Yes, it's a more. Wala namang talagang serious effort to collect all the evidences. Because imagine, Saldico is in hiding, di ba?
hindi na pinapatawag yung Secretary of the DBM na siya lahat mag-release nitong pondo na ito for all these flood control ghost projects and anomalous projects. ES Bersamin and Yusek Adrian Bersamin, andyan lang pero hindi naman pinapatawag. So I think it's really a cover-up. Parang selective justice. Pagka medyo naiinip yung mga tao, magsasabi, papakulong, December 15, wala naman nakulong. Mga ganun. Ngayon sabi, May papakulong na si Speaker Martin and former Senate President Jesus Sumero. Pero wala rin naman. Kasi maraming alam lahat eh. Yeah. So, pag pinakulong mo yung isa dyan, gaya nga nasabi ni Speaker Martin, I will not go down alone. So what do you think of this new Senate lineup? And potentially, Senator Marcoleta will take the cudgels again of the Senate Blue Ribbon Committee. Do you think he will expose more than what is already in the report of Senator Panfilo Lacson? I'm not sure, but I know for a fact that You worked with Senator Marcoleta Yes. in the lower house. Yes, for a while in the 18th Congress. Pero tingin ko si Senator Alan, he would rather the new majority would rather choose a less controversial figure to head the Blue Ribbon Committee. Who do you think would that be? Well, there are a lot of names, pero siguro si Senator Pia Cayetano would be a good choice for that. Medyo, impartial lang. From your current reading of the political situation, will it get worse before it gets better? Or are we in for better times, Congressman? Politically, economically, I think it will be worse before it gets better. Kong, why are you supporting Mar Rojas for president in 2028? Iyon. Well, during the time Yan ang mga gusto kong tanong. bakit mo sinusuportahan si Mar Rojas, di ba? Anong gagawin natin? Magta-traffic tayo dyan sa EDSA? Hindi. Wag mong i-bring up yun. PH. Wag mong uulitin yung ginawa ni Mar Rojas na umuulan, ganyan siya. Stop. Ganyan siya. Ano? Sa katagal-tagal ho natin nagmamaneho, yung sign na ganito, first time ho nating makita, yung ganito, ay si Shigera yan eh, di ba? Pero itong ganito, iba yan. of Pinoy Pambihira talaga si 2016, Maro. our country is a rising economic tiger. Na yung ating GDP consistent for 6 years. Yung loans natin pinakamababa sa lahat ng administration, about 1.2 trillion. Like during the Duterte, it's about 7 trillion. Now, almost 6 trillion in 4 years. So, nakita ko yung... And Mar Rojas is one of the closest advisors of Pinoy. So, sa tingin ko kung nanalo siya, palagay ko nasa na tayo. Baka nasa na tayo, nagtuloy-tuloy. Nasa kanal na tayo. Ay nako. Baka mas napaaga itong sitwasyon natin na to. Di ba? Kung si Mar Rojas ang pumalit kay Noynoy Aquino, itong si Mar Rojas, baka itong sitwasyon na to ay maaga nating naranasan. 2016 pa lang, failed state na ho tayo. Yung progress. First world na tayo. Kasi we are a rising tiger really in... So, have you spoken to him? And Yes. is he interested Hindi in pa running? yung tulutan. Una sa lahat, bago mangyari yan, dapat nating magkaroon ng independent foreign policy. Habang lahat ng gusto ng mangyari ng Amerika sa Pilipinas, yun ang nangyayari. Hindi nila pahihintulutan na ika nga umunlad ang sambayanan. Diba? Dahil nasa interest nila na manatiling mahirap
ang ating bansa, di ba? Pagdating sa ekonomiya, pagdating sa defense, pagdating sa technology, paborable ho sa Amerika na manatili tayong mangmang para ika nga kung saan nila gustong ibaling yung tali sa liig ng Amerika sa sambay ng Pilipino, doon mapunta. Ang pinakaunang kailangan na sambay ng Pilipino ay magkaroon ng identity. Sino ba talaga tayo? Pangalawa, independent foreign policy. Diba? Yun ho. At pangatlo, ayan na, dyan na papasok yung pagrepaso dito sa visit na 1987 Constitution na to. Hindi dito sa administrasyon na to, ha? Baka hindi dito sa panahon ni VP Sara yun. 2028. Sabi niya, masaya na siya dun sa pag-alaga ng dalawang anak niya So what do you think, Congressman Erice, will convince Mar Rojas to run in 2028? Is it the state of our economy, the state of our politics, and the state of where our people are at right now? I think the state of mind of the people, kung magbabago yung state of mind on how people votes. Kasi alam mo, ang problema sa atin, di ba, naghahanap tayo, for example, Sara is a strong candidate, hinahanap natin kung sino yung mataas ang survey. Kung sino yung mataas ang survey, yan yung panlaban natin. Whether he is qualified or not. Di ba? At saka nakikita natin ngayon sa surveys, it's a dead heat between Sara Duterte and Raffy Tulfo if he Yes. decides to run. Yes, yes. And also the gap between Sara Duterte and Leni Robredo is also narrowing. Yes. So, sa tingin ko, dapat turuan muna natin. Responsible politician, turuan muna natin yung mga mamamayan natin. Reklamo kayo ng reklamo na pahirap yung buhay natin. Bakit ang pinipili nyo yung sikat? Bakit ang pinipili nyo yung you would rather choose optic politics kaysa dun sa track record? So dapat siguro mabago yung kaisipan ng mga Pilipino. Dapat pipili kayo qualified. Yung DDS ka, sabi ko na Sabi ko na nga ba? Aminin mo man, hindi. Congressman Edgar Erice, DDS ka. Kung dapat hindi optics politics, hindi sikat, dapat yung may track record. Sara Duterte tinutukoy mo Di ba Davao City ang tinutukoy mo? Brad, wag mo na kaming palusutan pa. Kaasosasyon ka namin dalawa nitong si Senator Jingo Estrada. Gusto mo mas gusto mo sumama sa asosasyon namin nito si Sen Jingoy. Una sa lahat, dapat dalawa, mo, di ba? Laki dyan. And Mar Rojas has the competence and the qualities to be a good president. I think, siya yung the best. The best. He's the best president that we never had. Yan. I think he's better than Pinoy. He's better than Pinoy. At tingin ko, yung performance ni Pinoy is outstanding. So, kung nagpatuloy lang siya, nagkasundo nga sila ni Senator Grace po, baka ngayon ang presidente natin, si Grace po. 18 years of... Aray mo, presidente si Grace po. Pag nagkaputukan sa West Philippine Sea. Ano nga kasing sabi ni PRRD nang tinanong ni Grace po? Hindi niya alam gagawin kung saan. Di ba? Doon pa nga lang wala na hindi pwede isali sa equation si Grace po. Wala na ba talaga kung yan na lang ba talaga yung mga mga manok niyo, pambato niyo? Puro bata ng mga oligarko, pambihirang yan. Good governance din. Ang tanong, ito bang si Grace po at nitong si Mar Rojas kaya niyang banggayin itong si Enrique Razon? Kaya niyang banggayin itong mga mga bilyonaryo, mga bilyar o kung sino man? Kaya ba nilang banggayin yung mga yan? Ngayon, kung ang sagot ay hindi, wala silang karapatang maging presidente ng bansa na to. Walang niya kayo. Loloko mo niya. First criteria ng presidente ng Pilipinas, una sa lahat, hindi adik. Sa 2020, una sa lahat, dapat hindi adik. Pangalawa, hindi siya napapaligiran ng mga adik. Hindi nga siya adik, pinapaligiran naman ng adik. Magiging adik din yan. Pambihira, di ba? Una, hindi adik.
Pangalawa, hindi napapaligiran ng adik. Pangatlo, hindi kumikita sa mga adik. Baka hindi siya kaibigan, hindi napapaligiran, meron namang katkong sa pagbebenta ng droga. Yari din tayo dyan. Pangatlo, dun pa lang papasok yung track record. Ay hindi. Yung pangatlo pala dapat, pang-apat pala dapat, hindi siya bata ng mga oligarko. Kaya yung mga kriteria natin, di ba? Kasi pagka hindi ka adik, hindi ka kaibigan ng adik, hindi ka kumikita sa droga, yan. Hindi lahat sagot. Hindi ka bata ng oligarko, naku, bata ka ng oligarko, tapos na. Hindi ka napasok ka agad. Kasi interest ng oligarko gagawin mo bago interest ng sambayan ng Pilipino. Tapos na tayo dun sa 4 na criteria. Hindi rin siya bata ng oligarko. Pang-5 criteria, merong doon pa lang papasok track record. Ngayon, kung yung lugar nitong si Leni Robredo, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Paano pagka pinahawak natin sa kanya Pilipinas? Feeling ko itong si Egay Rice, wala rin bilib kay Leni Robredo, kaya di niya na binabanggit. Kaya ayaw mag-anunsyo ng Leni, kasalanan mo eh. Marohas ka ng marohas, yung pinupus ng mga kasama mo. Pambihira. Sayang. What would convince Mar Rojas Mahal to niya run for naman- 2028? If he's included in surveys and he sees that his numbers are going up, you Yes. think that would convince him? Because Yes, I've also I been think so. trying to have him here on Beyond the Exchange. And he's always told me, Rico, it's not yet time. It's not yet time. I'm not yet ready. Yes, I think so. Pero si Mar naman is very concerned with what's happening to our country, and from time to time nag-uusap kami at nakikita ko nalulungkot siya dun sa mga nangyayari. At lagi niyang tinatanong, ano ba pwede nating magawa in one way or the other, little things na magagawa. Pero ngayon, nakikita niya ano ba bago? Paano ko mananalo kung iyan pa rin naman yung Ang frame of mindset mind, ng mga voters. mindset ng mga voters. So, It looks like you're really dead set on really convincing Mar Rojas to run for president in 2028. What if he says, Edgar, I'm sorry, ayoko na. Who else will you support? Leni. Will you still continue to push for Mayor Leni? Or maybe even Senator ayaw rin Risa ni- or Senator Bam? ayun nga ang problema eh. Si Mayor Leni, ayaw niya rin. Yung mga magagaling, ayaw eh. Naku. Di binanggit. Bam, hindi ka daw magaling, sabi nitong si Egay, But I will continue to support whoever will be the candidate of the Liberal Of Party. the Liberal Party. Of the Liberal. Who else? Who else? There's Kiko. Kiko. Ayun na nga mga kababayan, dito na ako natapusin. Nantawa. Kung Egay, ano ba? Wala na ba talaga? Walang hiyakaw. Wala na ba talaga? Wala na. End of liberal na. Wala na. Ihahain niyo sa amin na panlaban kay Sara Duterte. Ito sige ko Pangilinan. Pambihira niya, no? Pero feeling ko, base sa mga napag-usapan, nating na-discover dito sa video na to, sang-ayon nitong mama na to sa Chacha. Kahit nag-abstain siya, ika nga, naglalaway siya doon sa 3 years extension. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Palakpakan ho natin yung mga congressman na inuna ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa doon sa 3 years extension na pinangako sa kanila ng Bangag Administration. Mahalin ho natin ang Pilipinas. God save the Philippines. Himala ho. Sa manwala ho kayo sa hindi. Basta mga nangyayari ngayon, himala na lang ho ang makakapagpasalba sa atin dito sa problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. God save the Philippines. Tama ho yung sinabi ni Bibi Sara.